eto na nga, unahin natin itong kay Bongo. Ayan. So, 6 minutes na tayo, Ma'am Jessica Espega, hello po dyan. So, unahin po natin mga kababayan itong kay Bongo. Ang usapin dito kay Bongo mga kababayan, usapin natin dito ngayon ay salin. No? Usaping salin po ito. Ngayon mga kababayan, nakita nyo naman po dyan, wala pa si Bonggong nilabas na salin. Pero meron po tayong nakalap na nilabas na niya ang salin. Sa balita kasi wala pa si Bongo, wala pa si Bato, si Alan Cayetano, 'di ba? Sino pa? Ang mga hindi naglabas ng salin, marami-rami pa. So ngayon dito tayo kay Bongo. Mga kababayan. Kung naalala ninyo, mga kababayan, ito, dito tayo kay Bongo. So dito po mga kababayan, pinost po ng Abante Online or Abante News Online. Naglabas na po, ayan, Abante News Online po niyan. Senator Bongo naglabas na rin ang kanyang salin. So ayan po ang salin ni Bongo, mga kababayan. So ito po sa salin na to, mula sa Abante News Online, ay akin pong babasahin. Para malaman nyo po kung gaano po ba katotoo po ba talaga ang salin niya. Ito po. Senator Bongo naglabas na rin ng salin, naglabas na rin ng Statement of Asset and Liabilities and Network or SALIN si Senator Christopher Lawrence Bongo, kung saan nakapagtala siya ng 32,431,512.61 pesos. So dito po mga kababayan, sa isang page na ipinost ng Abante News Online, ay makikita nyo po dito, ay nakalagay po mga kababayan kay Bongo na nakapagtala nga daw di umano ito ng almost 32 million. Kita nyo mga kababayan, ipinost po nila. So nabasa ko po at nakita nyo po, pinakita ko naman sa screen, na yun po ang naitala ni Bongo. 32,431,512.61. Ngayon mga kababayan, according nga dito, syempre magre-react tayo. 'Di ba? Siyempre magre-react tayo. Ngayon mga kababayan, naniniwala ba kayo na 32 million lang? 'Di ba? 40K ang bill nila sa hospital, wala siyang binayaran dahil sa malasakit. Kasali man nagnakaw siya pero may nagawa sa mga Pilipino na mabuti. Di po ako DDS sinabi ko lang ang totoo. Sabi ni Michael Recto. Ganito po yan mga kababayan. I will tell you frankly. Sabi ni Sir Michael Recto, hindi daw siya DDS. Sige po sir, naintindihan ko po yan. Pero sir, let me clarify. Ang malasakit ay hindi po pagmamay-ari ni Bongo. Ulitin ko po ang malasakit, lahat po ng ginastos dyan, kahit alikabok, ay pera natin galing yan. Pera ng taong bayan, taxpayers money, or pera ng mga nagbabayad ng buwis. Ni alikabok dyan, ay 5 duling galing sa pera ng taxpayer. So kung meron mang nagpa-hospital at nagamit ang malasakit center, hindi po pera ni Bongo yan. Hindi po porket merong na hospital na hindi nakapagbayad dahil sa malasakit center, wala pong kinalaman si Bongo doon. Wag po kayong magpabudol, wag po kayong magpauto. Ang pera na ginamit at nilabas dyan ay pera po ng taxpayers money. Hindi po kay Bongo. Kaya kung meron mang na hospital at natulungan dahil sa malasakit center, hindi po kay Bongo yan. Pera po ng taong bayan yan. Pera mo po yan, sir. Pera ko, pera nila, pera natin lahat. Diba? Yan po ang katotohanan. Kaya kung dahil dyan, dahil sa malasakit kemerot keme, ay bumango ang pangalan ni Bongo, hindi po. Bakit? Ang malasakit center, I will tell you frankly, marami din po akong kaibigan na gustong umavail dyan, hindi po nakaka-avail. Bakit? Ganito po. Pumila sila. Pumunta sa barangay. Pagdating sa barangay, hindi sila nabigyan. Kasi anong rason? Hindi sila butante.
Kapag hindi ka botante, hindi ka kaalyado ni chairman, wala kang stab. Hindi ka pwede mag-avail ng malasakit center. Yun po ang katotohanan. Pero siya po ang nagpasa at nakaisip niyan. Kaya kahit paano po sa kanya rin galing ang isip. Oo, ating pera, pero siya ang nagpasa ng batas. O, Sir Michael ha, hindi ka DDS. Klaruhin mo lang. Ha? So sa madaling salita, kumbaga parang kinampihan mo si Bongo. Ako sir, wala namang problema. Ito lang sa akin, sir. Kung ang malasakit center, sabihin mo maraming na libre dyan. Pero hindi mo ba alam ang kalakaran dyan, sir? Pili lang po ang nakaka-avail dyan. Kapag hindi ka botante ni chairman, hindi ka bibigyan ng stab, hindi ka makaka-avail. Yan ang totoo. Kapag hindi ka malapit kay chairman or sa mga... Kasi bago ka maka-avail niyan, I will tell you frankly, dadaan ka sa barangay. Pagdating sa barangay, ililista ka dun. Pag hindi ka botante ni chairman at natatandaan ka ni chairman na hindi ka bumoto or sa kabila ka bumoto or else hindi ka DDS or else makabangag ka di umano or BBM supporter ka, ekes ka sa kanila. Totoo yan. At sir, hindi po porket may malasakit center si Bongo, sir. Hindi po porket may malasakit center si Bongo, ayan lang po ang ating babasihan. Sir, kahit sabihin natin na isip ni Bongo yan, siya ang nagpasa ng batas na yan. Sir, arin po ba ang mahalaga? Yung malasakit center o yung driver's license at passport? Bakit sir? Yung driver's license at passport, sir? Mahalaga din naman po yun, sir. Bakit hindi mo purihin? Ilang OFW ang nakalipad at hindi na nagpursige na mag-renew ng renew kasi 10 years na. Di ba? Tapos, ilang mga driver na nakapag-drive na hindi na nagpupursiging renew ng renew kasi 10 years na. At higit sa lahat, sir, yung purpose. Sino po ang nagtalaga at nagpasa ng purpose? Ang dami pong nakikinabang sa purpose. Di ba? Hindi lang tayo mag-focus sa isang bagay, huwag tayong magpabudol. Yun po yun. Hindi porket siya ang nagpasa niyan ay hari at bayani na siya. Hindi po. Kahit ipasa natin yan, kahit nga bukas magpasa akong ako senador, kahit bukas gagawa ako ng batas na libre ang pang-tuition at tawag dito sa private school, okay na ba ako? Hero na ba ako agad? Hindi po. Kasi hindi po pera galing sa akin yun. Hindi ko po pera yan. Pera po ng taong bayan yan. Di ba? Huwag po kayong magpauto. Kaya ito po ang aking reaksyon. Hindi po parte ng reaksyon ko yan ha. Comment po ni Sir Michael yan. Nireaksyonan ko lang. Gusto ko lang i-educate ang lahat. Hindi porket ipinasa ni Bongo ang malasakit center at merong na libre na pangbayad kasi dahil sa malasakit center, hindi po 100% na mga pasyente ay nalilibre dyan. Bakit? Pili po ang makaka-avail dyan. Ako mismo saksi. Ako mismo saksi. Pili lang ang maka-avail dyan. So ngayon mga kababayan, ito po ang aking reaksyonan patungkol sa salin. Ngayon, magtatanong lang. Kasi ito po ay recorded po yan, mga kababayan. Na-post po sa lahat ng social media. Bakit 32 million lang ang salin ni Bongo? Nagtatanong lang ako 32 million lang. Noong in-interview si Digong, si Bongo daw ay bilyonaryo sa Davao. Kilala daw. Sabi ni Digong tanungin ninyo sa Davao. Kilala yan si Bongo. Bilyonaryo yan. Sino? Tanong na sa Davao. Bilyonaryo yan. Bakit 32 million lang ang salin? Yun lang ang tanong ko Hindi po big deal yan. Nagtatanong lang. Kasi, di ba ang mga DDS, kapag merong isang politician na hindi DDS nagkamali, sinisilip nila. Di ba? Kapag merong isang politician na hindi parte ng Duterte, ay binabash nila. So ngayon, wala po ba tayong karapatan magtanong? Nagtatanong lang, hindi po pambabash yan. Nagtatanong lang. Bakit hindi po umabot ng 1 billion or kulang-kulang 1 billion ang salin ni Bongo kung bilyonaryo pala ito sa Davao according kay Digong? Diba? Ngayon, mga kababayan, paano mo nasabi yan, Kent, na bilyonaryo, sabi ni Digong? Di pakitaan ko kayo ng video. Diba? Ito po.
Wait lang ha, mga kababayan. Ayusin ko lang ha yung aking ano. Ito ha, mga kababayan. Nang makita nyo po, naniniwala po ba kayo na ang salin ni Bongo ay 32 million lang? Ito po ha. Bongo. Bilyonaryo sa Davao. Makita nyo naman yan eh. Ito. Bongo intervenes in the 15 billion. Who gave you idea he can intervene? Where is his signature? Where is your statement? And where is your even a point of reference? Data, ang dami na talaga sa akin. But alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo dapat, tanongin niyo kung sino yan. Bongo intervenes. Bongo intervenes in the 15 billion. Who gave you idea he can intervene? Where is his signature? Where is your statement? And where is your even a point of reference? Tumadata, ang dami na talaga sa akin. But alam mo, hindi ako mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo dapat, tanongin niyo kung sino yan. Diba? Ngayon ha, sabi ni Digong yan. Sa salin ni Bongo, milyonaryo lang siya. Ang sabi ni Tatay Diggs, bilyonaryo ang isang Bongo. Mag-ibang pero bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo dapat, tanongin niyo kung sino yan. Ano bang nangyari at pinagmalaki ni Tatay Diggs na bilyonaryo si Bongo? Noong 2018 kasi naakusahan si Bongo na nakikialam sa deal tungkol sa pag-order ng warships natin para sa Philippine Navy. Ayan Pagtatanggol yan. ni Tatay, sinabi, yung in-explain ni ate, isa din po yan sa kinakaharap na kaso ni Bongo ngayon na plunder. Kasi bakit? Yung binasa po ni Digong, no, na Bongo intervenes. Kasi issue kasi yun ni Bongo noong 2018 na nangingialam daw si Bongo sa pagbili ng warship, no, na umabot ng 75 billion. So isa po yan sa ikinaso ni Trillanes sa kanya na plunder, no, patungkol dyan sa Navy Frigate Warship Deal. Navy Frigate Deal, no, sa Philippine Navy, na bumili sila ng warship na nagkakahalaga ng, correct me if I'm wrong, 75 billion or 16 billion worth ng warship. Pero hindi lang warship yun, marami pang iba. So, kulang-kulang 16 billion po yung warship. Pero ang sabi nga doon sa file ni Trillanes ay 16 billion ang price. Pero kung bibili ka nun, kumbaga parang bumili ka ng motor na big bike, pero ang value at ang lakas niya ay para lang NMAX. Diba? So isa po yan mga kababayan sa kaso ni Bongo ngayon na kinaharap sa ombudsman na plunder, itong Navy Frigate Deal, no, or Frigate Deal, no? So, ngayon mga kababayan, yung issue na yan noong 2018 na in-explain dito ni ate ay sinabi ni Digong na bakit si Bongo isyuhan ninyo at pagbintangan ninyo sa ganyan-ganyan? Itanungin ninyo sa Davao, bilyonaryo yan. Sinong hindi nakakakilala kay Bongo sa Davao? Bilyonaryo yan. So ngayon mga kababayan, syempre hindi naman tayo natutulog. Hindi naman tayo nakapikit. Hindi naman tayo ulyanin na parang si Digong na nakalimot na daw kaya hindi mag-stand to fit trial sa ICC. So hindi pa po tayo ulyanin, wala tayong amnesia, hindi tayo nakakalimot sa mga sinasabi niya. Paano nasabi ng mga DDS na joke lang daw yun? So kung joke lang yun ni Digong, so ibig sabihin totoo nga si Bongo. Sabit dyan. Sa warship na 16 billion ang halaga. Na parang bumili ka ng motor instead of NMAX, ang dumating sa'yo, Krypton. Diba? Or Badja. Yan ngayon ang tanong mga DDS. Actually, kung may DDS mag-comment ngayon, joke lang ni Tatay Digong yan, Kent, wag mong seryosohin. Aba, kung joke lang ni Digong yun, di ibig sabihin sabit si Bongo dyan sa warship na 16 billion. Kung joke lang ni Digong yun, paano nyo naman ngayon i-explain yan? Ito, pakinggan nyo si ate ha. Ulitin ko, mga kababayan, bilyonaryo. Ito, may nag-comment, sabi ni Taliton. Ayan.
Bilyonaryo pero alalay lang eh. Kaya nga sabi ko eh, kung bilyonaryo si Bongo, bakit hahayaan niyang taga-bitbit siya ng tubig ni Digong? Ang sabi sa salin ni Bongo, milyonaryo lang siya. Ang sabi ni Tatay Diggs, bilyonaryo ang isang Bongo. Mag-ibang puro bilyonaryo to. Sa totoo lang. Punta kayo dapat, tanongin niyo kung sino yan. Ano bang nangyari at pinagmalaki ni Tatay Diggs na bilyonaryo si Bongo? Noong 2018 kasi naakusahan si Bongo na nakikialam sa deal tungkol sa pag-order ng warships natin para sa Philippine Navy. Sa pagtatanggol ni Tatay, sinabi niya, ano ba kayo, imposible yan kasi bilyonaryo si Bongo. Bongo intervenes in the 15 billion. Okay, pero hindi he can intervene. Where is his signature? Where is your statement? And where is your even a point of reference? Padata, dapat talaga talaga sa akin. Ba't? Ano ba hindi ako mag-ibang puro bilyonaryo to? Sa totoo lang. Punta kayo dapat, tanongin niyo kung sino yan. Sinabi ni Tatay Diggs yan para linisin at siguro mawala ang alinlangan ng mga tao na kayang mag-intervene ni Bongo. So ngayon, sino nagsasabi ng totoo? Si Tatay ba? Or ang salin ni Bongo? Kung salin kasi ni Bongo ang babatayan natin, palusot lang kaya ni Tatay yun para hindi na madiin ang pangialam ni Bongo? Kung si Tatay Diggs naman ang nagsasabi ng totoo na bilyonaryo si Bongo naman ang nagsinungaling sa salin niya? Ayan. Yung kaya siguro nasabi ni Sapul. Tatay Diggs na bilyonaryo si Bongo. Deep inside, naisip niya na ang daming kontratang nakuha ng CTLG na kapamilya ni Bongo. Noong mga panahon na yon. Kaya Ngayon, mga kababayan, tanong ko lang, kung merong mga DDS dyan na mag-comment at sasabihin, Ken, wag mong seryosohin, joke lang ni Tatay Diggs yun. Eh kung joke ni Tatay Diggs yun, hindi totoo nga. Nasangkot si Bongo dyan sa overpriced na 16 billion warship. Sige nga. Sige, tanungin ko kayo, mga DDS na nanonood sa akin ngayon. Sige, paki-comment. Alin at sino ang nagsabi ng totoo? Si Bongo na 32 million ang salin o si Digong na may 1 billion si Bongo or bilyonaryo siya? Sige nga. Sige, mga DDS, comment. Sino ang nagsabi ng totoo? Si Digong o si Bongo? Si Bongo ang idiniklara niyang salin 32 million lang. Ang sabi ni Digong noong 2018, billionaire si Bongo. So 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 8 years? 32 million lang? Imposible yung 1 billion mo in 8 years, hindi tumutubo yun. Yun, nauubos. Ngayon, kung sabihin natin nagsinungaling si Digong, di sabit nga si Bongo doon, totoo nga. Totoo nga, nasabit siya doon sa 16 million o 16 billion, billion, hindi million, billion. Sabit nga si Bongo sa 16 billion warship ng Philippine Navy pre-jet deal. Eto na. So may maanomalya nga. So totoo nga ang ifinail ni Trillanes diyan sa pangingialam ni Bongo sa 2018 Navy deal na 16 billion worth of warship. Ang sabi ni Digong doon, bakit ninyo pagbintangan? Bakit ninyo sasabihin nangialam or nagnakaw si Bongo dyan? Bilyonaryo sa Davao yan. Sige, sabihin natin, sige, bilyonaryo siya. So, ikis na yon, linis na ang pangalan niya dun sa issue sa warship na 16 billion. Bakit ngayon ang idineklara ni Bongo na asset or liabilities or salin 32 million lang? Sinong nagsabi ng totoo? Yan ang malaking tanong ngayon, mga DDS. Paano ninyo i-explain? Sabihin nyo sinungaling si Bongo or sabihin nyo sinungaling si Duterte? Ganun lang. Kasi kung sabihin niyo sinungaling si Duterte, ibig sabihin, sangkot si Bongo sa 16 billion worth of warship. So, ibig sabihin, may anomalya dun. So, makukulong siya. Ngayon, pag sabihin ninyo naman na si Digong ay totoo, bilyonaryo si Bongo, so bakit 32 million lang ang idiniklara niyang salin at asset ngayon? Sa 2018 pa sinabi ni Digong yan, na bilyonaryo si Bongo. So, nasaan na yung bilyon niya? Bakit naging 32 million na lang ng 2025? Ngayon mga kababayan, sinong iligtas ninyo, mga DDS? Si Digong o si Bongo? Ayan na.
Ayan na ang malaking katanungan ngayon. So, kung sabihin ninyo na lahat sila nagsasabi ng totoo, so nabudol nga kayo. So, kung si Digong nagjujuk lang, kulong si Bongo. O kung si Digong nagsabi ng totoo, sinungaling si Bongo. Ngayon, ang tanong, sino ang isasalba ninyo? Si Bongo o si Digong? Mga DDS, ganun lang kasimpol yan. DDS. Duterte diehard support. Tanong ko lang sa inyo, paano ninyo ngayon iligtas si Bongo dyan? Paano ninyo iligtas si Digong dyan? Kung si Digong nagsinungaling, kulong si Bongo. Sangkot siya doon sa warship na 16 billion. Kung si Digong ang nagsabi ng totoo, di sinungaling si Bongo. Bakit 32 million lang dineclared niya? Diba? Yun ang tanong. Yun ang malaking tanong ngayon, mga kababayan, dyan kay Bongo. Ewan ko lang, mga DDS, kung paano ninyo i-explain yan. Ewan ko lang kung paano ninyo i-explain yan. Sino ang isalba ninyo? Si Digong? Sabihin ninyong nag-joke lang? Di sabihin, kulong si Bongo doon. Sabit siya doon sa 16 billion warship ng Navy noong 2018. Pero kung sabihin ninyo na si Bongo ang sinungaling, si Digong ang nagsabi ng totoo, alam nyo na. Ano yun? Unexplained wealth? Or hidden wealth? Naku po. Yun lang ang tanong ko, mga kababayan. Huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Dito natin ngayon mapatunayan na kung talagang matalino ang mga DDS, sino at paano ninyo lusutan yan ngayon? Sino ang nagsisinungaling? Si Digong o si Bongo? Wow! Mga DDS! Sige, paano nyo lusutan yan? Kung nag-joke lang si Digong no na bilyonaryo si Bongo, di ibig sabihin totoo nga. Na may anomalya doon sa 16 billion worth ng warship. May nanakaw. So ibig sabihin, yung ikinaso ni Trillanes sa ombudsman, not only for the Diskaya at CLTG builders, paalala lang mga kababayan, ang ifinail pong kaso ni Trillanes doon ay 2 plunder case. Yung plunder case isa ay yung koneksyon ni Bongo at ng mga Diskaya sa CLTG builders nitong DPWH project na nagkakahalaga ng mahigit 7 billion na project nila sa Davao Region. Yun po ang DPWH project. Pangalawa, ang ikinaso po ni Trillanes dyan ay yung maanomalya na overpriced Navy frigate deal na warship na nagkakahalaga ng 16 billion. Yan po yun 2 po yan. 2 po yan ang kaso ni Bongo na plunder. Kaya sabi nga ni Aimee, kung isumat total ay talagang kung hindi kayang lusutan, kulong talaga ang kahinatnan. Alam nyo na. Alam nyo na. So, sino nagsasabi ngayon? Matagal na may negosyo si Bongo, bilyonaryo, pamilya niyan. Di nangungurakot yan. Sabi dati, 32 million. Bilyonaryo ang pamilya, sabi ni Digong, pero bakit 32 million lang ang i-declare ni Bongo? Sunod, mga kababayan. Dito tayo kay Cheese Escudero. Sa Sal-N hanggang kay Mark Villar. Ito mga kababayan. Naku po. Ito, isa naman to. Mapag-isip na naman kayo ngayon, mga kababayan. Kasi nga, ang social media, hindi nyo matatago Di ba? Pag di totoo ng Sal-N nila, magkaroon sila ng kaso. Yes! Pag hindi naman totoo yung sinabi ni Digong, ay talagang sabit siya doon, si Bongo, sa kaso ni Trillanes na plunder. Eto na. Bahala na kayo dyan, mga DDS. Total, magaling naman kayo magpauto pa rin kayo.